Babalik po ang Bantay Balita sa Kongreso sa pagkakataong ito. Makakausap po natin via Zoom si Sir Sunny Africa, Executive Director po ng Ibon Foundation. Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Kahit kanina lang ako nag-request. Good morning, sir. Isang umaga. Okay lang. Pwede mo kami kahit kailan. Opo. Basta Medyo gisingin mahina mo. lang po yung Tawag. boses ninyo, Sir Sunny. Palapit lang po Ay, sa... Oo, palakas lang natin, Carlo. Opo, Sir Sunny. sorry po. Okay na. Ayan, opo. Ayan, sir. Sir, doon po sa, dahil po sa issue, sa katiwalian sa flood control projects, hindi ho ba, ay sinasabi po ngayon para daw po reform, hindi na makalusot yung mga budget insertions na isa sa mga ugat ng katiwalian, magiging transparent na raw po sa pagtalakay sa budget. At isa po, yung galing po sa Kamara, initiative ng Kamara ay mag-imbita ng mga civil society organizations, kagaya po ng Ibon Foundation, para po ipakita sa inyo yung proseso, maging transparent daw. Kampante ho ba kayo dito o meron din ho kayong apprehensions po kasi baka magamit lang ho kayo sa papogi points? Natawa ho kayo, sir. Sige. Salamat po sa concern na gagamitin kami. Napag-isipan din naman namin yan. Concern din yan. Pero naisip naman namin kung may binubukas na pagkakataon na possibly may maitulak dun sa usapin na anti-corruption at pagsiwalat ng mga anomalya, di susunggaban naman namin. Pero tama kayo, una, huling-huli na talaga ito kasi yung accreditation naganap lamang noong nakaraang linggo. Tapos ngayon lamang paghahandaan actually ng mga CSO si mismong pagupo. So medyo gahol na talaga sa panahon. Pero ikalawa, mas ikinababahala namin, hindi madali suriin ang budget lalong-lalo hindi madali suriin ang pork. At kung marami sa mga pork barrel projects ay naipasok na doon sa budget preparation phase, doon sa isinumating budget ni Pangulong Marcos, hindi makikita yan dito sa budget authority, sa hearing sa Kongreso. Ikalawa, pwede naman maging mabait sa hearing sa Kongreso, pero behind the door, behind the scenes, ay pasok pa rin yung mga insertions. So, kahit sinasabi na bubukas yung BICAM dun sa observers, hindi naman kailangan sa hearings or sa BICAM hearing, ipasok yung mga insertions na yun. So, sa amin ang tanong, sa sobrang dami ibibigay daw na datos sa mga CSO, sa publiko, hindi na naman sa CSOs, sapat ba yung datos, naka-organize ba siya, na makikita yung mga ganong klaseng pinapasok. At medyo nagaduda kami kasi kung napuna na yung unprogrammed appropriations na pinaka-ginagamit na mekanismo sa pagpasok ng insertion, bakit ang laki pa rin ng proposal for unprogrammed appropriations ngayon? Parang may 250 billion pa at huwag ating kalimutan, dati nasa about 70 to 80 billion per year lamang yan So medyo Opo. Kasi i-test natin. Opo. Sir, kasi nga, sabi ni Senator Lacson kanina, yung pong pork o yung mga insertions, nangyayari na sa pagbalangkas pa lang ng budget doon na po sa NEP o National Expenditure Program. Ayun, oo. Kaya multiple wami na tayo. Meron na insertion sa NEP, meron pang insertion pagdating ng Kamara, pagdating Senado at BICAM. So ano pong access, sir, ang sa inyo po, sir, bilang kayo po sa mga NGO, ano po yung sanang gusto ninyong makita para talagang transparent at makita ninyo na hindi nagkakasingitan at walang kalokohan? Sige. Well, sa amin talaga, i-welcome namin anuman datos ibigay ng gobyerno. Pero siguro maging mulat tayo, pwede tayo tambakan ng datos, pero hindi yung impormasyon Yung datos para maging impormasyon, kailangan malinaw at kailangan masusuri na maayos. Ngayon, kung hindi halimbawa ibigay ng Kongreso, sa tamang panahon, yung datos para makita, ano ba yung mga projects kada congressional district? Ano ba yung mga projects na yung pricing sa kanila, siya ba ay umaayon dun sa mga competitive na mga standards. Kung hindi ibigay ganun klaseng basic datos, even dun sa nasa NEP, actually, yung nabagay ni Senator Lacson, makakalusot actually yung pork. Tapos malilist pa tayo na parang, all good naman, nakaupo naman kayo dun sa mga hearings So sa amin, may ganun ka-basic ang datos na kinakailangan, even at least dun sa paghahati, kumbaga, ng mga projects, dun lamang sa NEP at lalong-lalo na kung may babaguhin pa ng next level na pagbabago pag unli-rise nila dito sa budget hearing sa Congress, pwede naman nila i-present in a simple way. Ano yung congressional district? Ano yung mga proyekto na per congressional district? Ano yung mga contractors per congressional district? Pwede mo upload yan para yun na pwede suriin actually ng mga, hindi lang ng CSO, sana ng media at ng mga tao. Opo. And then, paano po kaya din makakatulong sa inyong pananaw yung pong pag-iimbita balak sa Senado naman po, iimbitahin naman daw po Sorry, yung... Nympha, medyo naging choppy. Opo.
Papasuyo ng signal natin, Carlo. Ito po, sa Senado naman po, kung sa Kamara mag-iimbita po ng mga civil society organizations, sa Senado naman po, i-upload sa website ng Senate starting tomorrow po lahat ng budget documents at mag-iimbita rin po ng mga mayor at saka ng governor para daw po alam nila yung mga projects sa kanilang lugar. Sa tingin po ninyo makakatulong din ito? Again, the devil is in the details. Kung magbigay ng libo-libong pahina ng datos, tapos walang panahon at walang kakailan yung mga CSOs. Even yung COA nga, may 15 billion peso budget para suriin yung mga yan. Ano pa kayo mga CSOs na napaka-kaunti? Konting tauhan, konting expertise, konting familiarity. So sa amin yung dapat pagbantayan dito, hindi lahat ng pagbibigay ng datos ay transparency. Minsan nga parang palabas lang eh. Kasi kung yung datos na binibigay, hindi naman malinaw anong nilalaman. Kung yung datos na binibigay, wala namang pagkakataon na yung genuinely upuan at suriin, lalo na kung nasa forma na, kung naka-PDF, iba kasi yung Excel file halimbawa na madali mo manipulate, lalo na per congressional district, lalo na makita niyo yung taas-baba per during the budget hearings. Kung wala sa forma na ganun, kahit libo-libong pahina ng datos ang ibigay, hindi pa rin siya actually magamit ng mga outside observers. So sa amin, the devil is in the details una, dun sa datos na ibibigay. Kung bubulagayin lang tayo ng dami-dami tapos sabihin transparency niya, hindi yung totoo. Ikalawa, sa totoo lang, kaduda-duda na may unprogrammed appropriations pa rin. So even yung mga insertions, yun ang pong para sa insertions eh. So sa amin, kahit makaupo ang civil society sa bawat hearing, kahit umupo sa BICAM, nag-usap naman sila sa labas ng hearings at ng BICAM. So in the end, ang pinaka-test doon, yung submitting budget ni Pangulong Marcos, ano yung pagbabago during the deliberations, at magbigay lang sila simple Excel file before and after, di ba? Yung NEP, yung BSF, and then ano yung GAB o ano yung BICAM version, doon makikita, I think. So kahit na po, pero Sir Sunny, kahit na po meron kayong mga agam-agam, igagrab pa rin po ninyo yung opportunity na makalahok dito sa budget deliberations. Oo naman. I mean, iti-test namin. I mean, naniniwala na kami may ilang mga sincero, mga mamabatas dyan na gustong tututong transparency. I mean, pwede pagtulungan. So para sa amin, dun sa mga sincero talaga, dun sa tutong transparency, sana makapabigyan ng datos na pwedeng na madali suriin at sana magbigay ng leads. Kasi sa to lang, sa pag-alam ko nga, ilang dosena pa lang na CSOs na accredit eh. At ang lilit namin, di ba? Kung yung COA mismo, hindi nagagawa yung trabaho niya, ano magagawa ng CSO na walang authorization, humingi ng mga impormasyon sa mga ahensya, walang expertise at kakayanan, walang sapat ng tauhan para dun sa proseso na yan. At sa amin, siguro ang key point talaga, actually may mechanism yung gobyerno para sa transparency eh, yung COA. So nagtataka kami, bakit hindi minamaximize yung COA na actually maliit lang yung budget niya, I think 15 or 14 billion pesos lamang. Actually, yung pinaka-best talaga, yung COA. Kaya lang sabi ni Senator Lacson, kasama daw kasi sa hatian ang COA, 1% yung napupunta sa kanila. Kaya may problema sa flood control. Sir, isa na lang pong tanong. Sir, magte-take to ako sa inyo ha. Kasi, ito na lang po yung tanong ko sa inyo, sir. Tiwala ba kayo sa takbo ng investigasyon ngayon? DPWH, meron na daw silang sariling investigasyon. Ang Senado may investigasyon. Ang Kamara, meron din pong kanila. Nagtitiwala ba kayo na magkakaroon ito ng logical and ideal conclusion? Tingin namin may magkakaroon ng sacrificial lamb. Walang duda. Kasi babalik to kay Pangulo Marcos, sacrificial lamb. Lalo na yung sa galit na ng mga tao. Dirindiri na tayo doon sa mga korupsyon. So sigurado may kilalabas to. Pero ang tanong, bubunutin ba talaga niya yung malalim na take ng korupsyon? Sa amin, habang may pork barrel pa, sa mismong sinasubmit ng presidente, habang mismo yung presidente, aminin na natin, siya naman pumipirma ng mga budget eh. Hindi naman niya binivito yung mga alam niya mga insertions. Habang may yung presidente ay nakikipag-collaborate pa rin dun sa mga mabatas at pinipirmahan at pinapasa yung budget at nire-release ng DBM yung budget niya sa dati na panahon. Sa amin, hindi pa mabubunot yung malalim na tinik na yan. Tapos ibang usapin pa yung paggamit ng mga bilyonaryo na kanilang hawak sa partido pang-politika para mukuha yung kanilang mga franchise, infrastructure projects para sa real estate developments at iba pa. Dapat pag-usapan din nga natin yan. Pero syempre, medyo yung sensational muna yung hinaharap natin. Ayan. Sir, with that po, sir, maraming salamat po at sa uulitin. Sir, next week, ulitin natin to. Maraming salamat po, Sir Hat. Salamat din po, Ma'am Limpa. Ingat. Salamat po, salamat po. Si Sir Sunny Africa po ng Ibon.